Nagiinit na usapan, matikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Sigurado akong excited na ang ating mga sausawero at sausawera. Kaya handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Sa Korean, ready na rin ba? Dalihan, saan ba ang chika? Gusto namin malaman. Ay, eto na, Chang. Ready na tayong lahat. Kaya simulan na. Sausawa na! Saan ba tayo? Ay! Face to face na! Awayan at magugaya. Gusto mo bang makisawsaw-tara ng kaibigan? Pangayan ay solusyonan. Sinong sisipaw? Sinong ngingiti? Ang mga problema. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Hello sa lahat ng ating mga kapatid at sa ating mga sausawero at sausawera sa studio at sa mga nanonood po sa kani-kanilang bahay o internet. Isa nga muna diyang malakas na wow! Oh, kita niyo naman, isa na naman pong maganda at bagong hapon ang pagsasaluhan nating lahat. Kaya naman masayang-masaya kami ditong lahat sa face-to-face dahil alam po namin hindi nyo kami iniiwan at lagi nyo po kaming sinusuportahan. Kaya naman ngayon pa lang ay abot-abot na ang aming pasasalamat po sa inyo. Kaya nga, ginagawa po namin talaga ang lahat ng aming mga kaya para mabigyan kayo ng mga totoong kwento ng buhay na may kahulugan at katuturan kung saan po lahat tayo ay nakakapulot ng magandang leksyon araw-araw. At syempre, thankful din po kami sa mga always online at nakikicomment sa ating pong fan page tulad po ni Regina Sargado Francisco. Hi, Chang Ami! Enjoy na enjoy kami sa programa mo. 4 p.m. pa lang nakaluto na ako kasi ayaw kong mahuli sa palabas mo. Nakaka-touch talaga ang mga salita ng trio Tagapayo at sana ay magtagal pa ang show ninyo at sana araw-araw bigyan kayo ni God ng lakas para maharap ang mga matitinding problema ng kapwa ko Pilipino. Maraming salamat po sa inyong programa, Chang. Number 1 talaga ang show nyo at ang TV5 champion na channel sa amin. God bless your show. Salamat sa iyo, kapatid na Regina, at sa iyong pamilya. God bless din sa inyong lahat. Maraming salamat. At sa mga kapatid nating talagang laging nakatutok at hindi po nagsasawang nakikisawsaw sa lahat ng ating mga issues. Salamat po talaga. At syempre, ako lang ang inyong one and only pambansang kapitana na si Chang Ami na laging nagpapaalala at nagsasabi sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na, simulan na natin ang sausawan kasama ang the one and only ultimate sausawero, Hans Mortal. Happy afternoon, mga kapatid! Nako, eto na nga, mag-ready na kayo dahil napakagulong sausawan ang mangyayari ngayon. Pero bago yan, ipapakilala ko muna sa inyo yung mga susubok na ayusin ang kaguluhan. Ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating naman siyempre Doctor of Psychology, Dr. Camille Garcia. Ang ating Reverend Father, ang ating minamahal na si Father Sunny Merida. Ang ating trio Tagapayo. At siyang napaka-excited ko ngayong hapong ito dahil kasama natin ang isa sa pinakamahusay na entertainer, performer, artist, actor, writer, lahat na pinagsama-sama sa kanyang katauhan. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, siya rin po ay isang proud daddy, ang aking idol Arnel Ignacio. Naku ata, alam ko kung bakit kasama natin ang ating Arnelly Chang. Kasi minabalitaan ako, ano ito, dating lalaki nagpakasal pa. Ngayon biglang nag-decide na parang, ay, gusto niya nang sumapi sa samahan. Nagka-problema tuloy, ha? At ang asawa naman niya, pinagpalit siya sa kapatid naman nating tomboy. Oh no, why? What happened to the guy? Ito ang ating face-to-face issue of the day. May kasabihan tayo, ang mag-asawa raw dapat magsama sa hirap o ginhawa.
Hindi po siya nagpapadala ng pera sa mga bata. Umuwi po siya sa akin, marami pong chikinini. Nirip daw po siya. Katuwaan po kami ng mga barkada ko ng mga bakla. Kato, mayroon po nagkagit sa akin. So, pinagdiligan po ako makasikin sa leeg. Ang tagal kong nagtiis. Bakit ba ganyan? Tutulong na ba? Hindi ba tayo tasin demandaan? Hindi tayo urong hay. Ano na ito? Meron pa ba kayong remedyo? Pag-usapan na natin ito ng Face to Face! Mga kasawsawan, kasal sila ng kanyang asawa at sa tagal ng pagsasama nila ni Ate Socorro, nagkaroon nga sila ng 2 anak. Bakit nga ba mula sa pagiging brusko, siya ay naging girlaloo? Anong nangyari? Tanungin po natin yan kay Armand Escalano. Pasok! Hi Armand, magandang hapon. Hapon po. Ayan. Ano nangyari, friend? Nag-iba ang ihip ng hangin, friend. Oo nga po eh. Bakit? Nung ako po'y binata pa po, ako po'y naging macho dancer sa Manila. Opo, Pero hindi mo tagal yun. nakahanap naman kayo ng maayos na trabaho. Nakapasok Okay na po. po ako ng isang janitor. Mga ilang taon po kayo niyan? Mga 18. At nung nakapasok po sa janitor, yung nakilala ko si Cory, asawa ko po. Yun po yung pinakasalan ninyo? Opo. Okay, at balita ko nga po ay 2 beses kayo Opo. kinasal. Kasal kayo sa civil tapos kasal sa church. Opo. So, ibig sabihin, ganun po ninyo siya kamahal. Kaya po. So, kailan po ninyo naramdaman itong problema doon sa inyo pong orientasyon? At amin ko po sa inyo sa totoo lang po, nung ako po'y binata, at ako naman bago nag-asawa kay Cory, Oho. ako po'y silayos na po, pero hindi ko lang po sinasabi kay sa asawa ko. So kailan po ninyo ito nasabi kay Cory? Nung ako po'y sumali sa gala dahil fiesta po. Ano ka doon? Ano daw kayo sa Sagala? Reyna ano? Hindi niyo po matandaan kung ano kayo doon. Matagal na po kasi yun. So, nagpaalam po ba kayo? Nasasali kayo doon sa Sagala? Hindi po. Hindi. So, paano po niyo nalaman? Nakita po ko ng anak ko na Naku po, ilang taon na yung anak niyo noon? 8 taon po. So, nakita po ba kayo ni Socorro? Tinuro nung bata sa kanyang ina na iyan, si tatay. Opo. Ano po ang sinabi Ayun, niyo? nag-away po kami sa Cory, binilabog po yung mga damit sa akin. Naghiwalay po kayo? Hindi pa po doon kami naghiwalay. Doon po sa... Umuwi po ako ng meron yung chikinini sa katawan. Nakakaloka! Ano paliwanag mo sa mga ganon-ganon sa leeg mo? Siya galing sa toilet. Siyempre nga naman, Arman, natural ma-hurt si Cory. Masasaktan talaga siya dahil una sa lahat, nabigla na nga siya, hindi mo sinabi sa kanya ang katotohanan na silahis ka pala talaga, baka hindi mo ba naramdaman na kung sakaling baka sinabi mo sa kanya, baka mas magiging madali na natanggap niya at mabuti yung usapan ninyo? Hindi ko nga po nasabi sa kanya kagad dahil ayokong maano yung pamilya po Pero sa namin. palagay mo ba, kung sakaling nasabi mo sa kanya noong una pa, sa palagay mo ba mas baka maunawaan pa niya? Hindi po. Hindi rin. So, nung nakita ang mga chikinini, lumayas ka o pinalayas ka? Pinilas po ako. So, yun na ang naging dahilan at naghiwalay kayo. Opo. Yun ay gano'n nakatagal. 15 taon po. Ang mga bata ay nakanino. Sa asawa ko po. Okay. Kay Cory po. So, hindi po ninyo nakita ang mga bata mula noon. So, ang panganay ninyo noon ay ilang taon. 8 taon po. At yung bunso, 3 and a half. so ngayon ang panganay nyo, 23. 23. Hindi mo sila hinanap. Sinundok po sila sa Mindanao Oh. para kunin yung mga bata. Natagpuan po ninyo ba? Natagpo ko yung mga bata. Hindi, sila, tsaka yung mga bata. Pero yung mga bata, itinago nila sa akin. Ang mga anak po ba ninyo, babae o lalaki? 2 lalaki po. 2 lalaki. Namimiss niyo po ba ang mga anak niyo? Opo, dahil ako po yun. Gaano niyo kamiss Oo, ang mga oo. bata? Miss na miss po dahil gusto ko sila makita eh. Kahit hindi naman ako tawad sa kanila, masaya na ako. Kahit hindi ako tanggapin. Mga kasawsawan, syempre Hans, masakit din para kay Kuya Arman na nang dahil sa nangyari, ang laki nung nawala sa kanya. Oo, ang tsaka- kanyang mga anak, 15 15 taon. years. Ano ang gusto niyong itanong kay Kuya Arman? Of course, pwede kang Hello. magtanong.
Oo, gusto ko ng, Arman, medyo pareho sitwasyon natin, kaya lang ako hindi ako sumagala. Oh. Ikaw ba ngayon, gusto mo pa ba yung buhay na sumasagala ka? Gusto mo pa ba yung nakikita o nasasatisfy yung sarili mo na mukha kang babae? Hindi po. Oo, kasi nakakahilo yun sa isang babae. Diba? Na naloka na lang siya, yung asawa niya, tinalbugan siya. Diba? Ikaw, Arnel, gusto ko lang malaman, nung, di ba ikaw ay kinasal din, nagkaroon ka ng asawa, pero una pa lang ba talagang sinabi mo Ay, oo. na ikaw ay, kung ano yung orientasyon mo, kung ikaw ay silahis, Sa akin, I will never survive a minute nang magpapanggap ako eh. Pagka yung babae niligawan ko, sinasabi niyo sa akin, di ba bakla ka? Ano magagawa ko? May gusto ko sa'yo. Take it or leave it lang. The only way na magagawa mo yan, magsasabi ka ng totoo. Kasi sisingaw at sisingaw eh. At saka mahirap pa nagpipigil. Nabubulok. Pero yung bulok na yan, sisingaw. Pag sumingaw yon, may makakaamoy. Ang resulta, sagala. ang nakakalungkot nga lang dito kasi, nagulat siguro si Cory. Nang dahil nga daw sa nag-iba na ng pagkatao at pananaw ng kanyang dating asawa, nakisama na rin siya sa kapwa babae. Di ba't parang mas nakakahilo? Di ba ang nangyari? Ano ba? Bakit nagkaganon? Narito po ang dating asawa po ni Kuya Arman na ngayon ay may karelasyon namang tomboy, si Socorro Escalona. Pasok! Sandali! Pakiawat, please! Sandali lang! Arman, please! Tumayo ka. Sandali lang po. Diretsahang tanong, Ate Cory. Ano ang nangyari? At bakit hiniwalayan mo si Arman Nakita ko po sa Sagala? Sa ano, yung ganyan pinakita sa anak ko. Hindi ko tanggap. Ano po ang sinabi niyo sa anak niyo nung nakita siya? Sabi ko sa anak ko na hindi mo papa yun. Gaano po katotoo na may karelasyon kayo ngayon na tomboy? Meron po, 14 years pa lang kami noon. 14 years pa lang po ako ngayon noon. 14 years old pa lang kayo, Oo, tapos- karelasyon niyo na yun. Tapos lumuwas nga ako ng Maynila bago nakilala ko yan. Tapos binalikan niyo yun. So, yung dalawang anak nang hinaghiwalay kami. Magkaharap na po ang dating mag-asawang Socorro at Arman, saan kaya hahantong ang paghaharap na ito ng dating mag-asawa. Ang panig naman po ni Ate Socorro ang ating pakikinggan sa ating pong pagbabalik. Kasi nga lang, yung iba, hindi ko na naibibigay sa kanya. Dahil siyempre, may mga besyo ko. Tulad na, Ang lalaki mo. Tulad ng sugal, at higit sa lahat, panlalaki. Pagtalikuran, harapin mo. Sa TV5. mga kasawsawan, dati nga pong mag-asawa si Ate Cory at Arman, at dahil nga nagbago ang orientasyon ni Kuya Arman, nagkahiwalay po sila at nagkaroon ng ibang kaagapay sa buhay si Ate Cory. At ito po, yung sinasabi niyong 14 years old pa lang kayo, karelasyon niyo na ito. Karelasyon ko na si Jojo. Jojo, kababata po ninyo, parang Kababata ganon. ko po yun. Bakit po kayo nagkahiwalay noon? Gawang pumuntang lumuwas po ako ng Maynila. Okay. Tapos yun, nagtrabaho po ako sa Bikutan, sa garment. Doon nyo nakilala Kilala ko si Arman. si Arman. May napansin na po ba kayo noon na Wala pa medyo parang silahis daw po siya? Wala pa po. So balikan po natin yung insidente na nakita nyo sila sa gala. Sino pong anak ninyo ang nakakita? Yung bunso, ay panganay po, nakita niya. Panganay? Sabi niya, Papa ma. Sabi ko, hindi mo Papa yun. Yun na yun. Tapos, pinabayaan ko lang po yun. Tapos, Pero nung gabing yon, inamin na ni Arman na siya po ay silahis. yung nagpakita sa akin, may chikinini siya. Saka na inamin niya sa akin na siya. Matapos po ang ilang araw yon, ilang araw ba yon o ilang linggo? Yung pagitan po nung nangyari na yon. Ilang linggo po. Tapos yun, pinalayas ko siyang 3 buwan. Tapos po, hindi nyo na sinabi kung saan kayo nagpunta. Oh, yun kasi na. Bakit po ninyo nilayo ang mga bata? Ayaw ko pong ano sa mga anak ko eh. Makita siya ganyan ang ginagawa niya eh.
So yun po ba ang kadahilanan kaya kayo bumalik ng Mindanao at nakita nyo yung dati nyong karelasyon nung 14 years old kayo na si Joe? Kasi po, yung anak ko malayo pong school. Ngayon, tumuloy po kami. Siya nagpapaaral sa panganay ko. So nung una, parang nakiusap lang kayo makikitira hanggang sa naibalik ulit yung relasyon ninyo. Ganun po. Bakit hindi po ninyo pinayagan nung nagpunta si Arman sa Mindanao na makita ang mga bata? May karapatan din po siya ang ama. Hindi ko naman tinatago eh. Pero bakit hindi po niya nakita nung nagpunta sa Mindanao? Yung gusto naman yung magpaano, ang inaano ko lang tiyang, yung pagpadala siya sa mga batang pera kasi nag-aaral. Paano po siya magpapadala kung di niya alam kung nasaan kayo? Alam po niya yan. Lumipat kayo yun, kaya hindi ko alam. Alam mo yon. Hindi ko alam. Kamo! Kapal ang mukha mo! Pumunta ako doon. Nahingi ako ng pera sa'yo, pagbili ko ng gamot, nagkasakit ako. Bakit? Binigyan mo ba akong pera? Sinungaling ka! Kasi pera mo! Ikaw, Pera sinungaling! mo! Okay, so sa pera, bakit po Kasama ninyo ang dalawa nasabi, ng Ate Mindanao, Cory, Mindanao? na pera mo, pera ko, pera Kahit ko? kailan po, Chang, hindi po nagbibigay sa akin ng pera yan. Yun ang dahilan kung bakit nyo hiniwalayan, hindi yung pagiging Becky niya. Lalaki po. Ano po ba ang dahilan nga? Yung dahil po hindi nagbibigay ng pera o dahil sa siya ay Becky? Pera po. Pera. Diretsahang tanong ulit, Ate Cory. Ipagpalagay nating nagbibigay ng pera sa'yo si Kuya Arman at nalaman mong Becky siya, hihiwalayan mo ba? Ganon ang parehong sitwasyon, ha? Nagsagala, nagkachikinini, pero inaabutan ka ng pera at siya ay Becky pala. Hihiwalayan mo ba? Ihiwalayin ko na lang po. Hihiwalayan mo pa rin kahit nagbibigay ng pera? So ang tanong naman din nga, Arman, tama ang tanong ni Hans, bakit hindi mo binibigyan ng pera? Kompleto naman sila sa mga gamit eh. Lahat na ng mga pagkain, reglado naman sila eh. Kaso nga lang, yung iba, hindi ko na naibibigay sa kanya. Dahil siyempre may mga besyo ko. Tulad na, Kasi ng lalaki mo. Tulad ng sugal. nagsusugal ka. Okay, ano pa? Sugal ka, may bisyo ka pa. Nag-a-addict ako ron. At higit sa lahat, Panlalaki. panlalaki. Kasi alam mo, si Arnelli, alam ko din na ikaw ay isang good provider. Oo. Hindi mo nakalimutan yung obligasyon mo sa mga anak mo, sa asawa mo, nung mga panahon na yun na kayo ay magkasama. Eh kasi naiintindihan ko yung obligasyon ko na walang kinalaman yon sa sexual orientation ko. Oo. Una sa lahat, yung anak ko, yung pamilya ko, yun ang una. Kung may lalaki dyan, tabi ka. Hindi siya tungkol sa kabaklaan eh. Kamusta naman yung anak mo? Hindi naman nagmana? Tanungin natin si Doktora Camille. Doktora, yun po bang gano'n na sinasabing kapag ang isa sa angkan nyo ay Becky o ang isa ay tomboy, totoo po ba na talagang posibleng ito ay namamana? Actually, Chang, walang sinasabi na genetic predisposition, yung hereditary predisposition. Pero may mga studies na tayo na nakikita na yung gay gene na tinatawag na pag nakita mo sa isang tao ito, ma-isolate mo na ito yung posibilidad na paglaki nito, ganito siya. Pag magulo ang environment mo, chances are, nagugulo rin ang orientasyon mo, ang preferences mo, at ikaw mismo, hindi mo kilala ang sarili mo. Kasi nagkakaroon ng role confusion. Lalo pat nung nangyari ito na ang isang bata na 8 years old and 3 and a half, alam nila all the time na may tatay sila eh. Tapos biglang nawala yung father figure na nakikita nila, tapos makikita mo may papalit na iba na ano ang pakilala? Tiyahin ba? Kaibigan, barkada. So maguguluhan. At the same time, kung may problema pong mangyayari, dapat lang na sigurong maayos Chang. Kasi mahirap yung ganito na nagkakaroon ng difficulty in terms of yung paano yung kanila ma-accept yung mga role na eto rin yung tatay mo. Paano ma-accept na sasabihin mo pa right there and then na, yung tatay mo, Becky. Ganon. Naku, sinasabi ko na ba. So, kawawa pa rin dito kahit sabihin nyo may mga edad ng mga bata kung papaano i-admit, i-accept. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Mga sausawero at sausawera, narinig na natin ang bawat panig. Nako, ano ba ang opinion nila, Hans?
O mga kapatid, narinig na natin ang kwento ng dating mag-asawang ito na si Daddy pala ay Becky. Pero itong si Mami, naghanap ng lesbi. Ano ba sa tingin nyo? Abay, sino ba ang mas naiintindihan natin? Boto hands na! Pula ba o puti? Go! Si Arnelli mukhang gitna. At may ilang di mga sausawerong gitna, Hans. Oo nga. Siyang, naku, mukhang may nahawa sa ating bisitang si Arnel na nasa gitna siya na parang sinasabi ni Arnel na abay pareho kayong may kulang na ginawa. Pero sa kalahatan, mas naiintindihan yata ng mga sausawero at sausawera ang sitwasyon ni Kuya Arman. Alam daw niya ang mga kwento ng buhay ni Arman at siya rin ang kasalukuyang kumukupkop dito ngayon. Ano nga ba ang alam mo tungkol kay Arman? Narito po, si Ariel Army Mendoza. Pasok! Army, diretsa ang tanong, ano ang alam mo sa buhay ni Arman? Kinukwento po niya, Pam, yung buong nangyari sa buhay niya, ma'am. Bakit mo siya kinupkop? Kasi mabait po siya. At saka, pangalawa po, kapwa ko siya bakla. May pinagsamahan na po kami, may pinagdaanan na po kami. At Gaano na pangalawa, kayo katagal na magkaibigan? mga 5 years ago. So nagkukwento siya at nagsasabi siya kung gaano niya kamahal ang mga anak niya at kung gaano niya namimiss ang mga bata na ngayon ay binata na. Talagang gusto po niyang bawiin, ma'am. Uungkatin po natin ang mga iba pang nalalaman ni Army tungkol kay Kuya Arman at makikilala natin kung kanino pinagpalit ni Socorro si Arman. Alam kong gusto niyong makita yan. Kaya tutok lang, magbabalik po ang... Nakakailang boyfriend ka na ba? Isa pa lang. Higher! Tatlo. Ah. Wag kang kukupulsunin. Ang issue po natin ngayon, iniwan nga ni Ate Socorro o Ate Cory ang dati niyang asawa dahil ang dating brusko daw ay sa brusko na nagkakagusto kaya ipinagpalit niya ito sa tomboy naman. Balikan lang natin si Army. Ano ang pagkakakilala mo kay Arman? Kilala ko po siya, ma'am, dahil po kinukwento po yung buong nangyari sa buhay niya. At syempre, bakla ako. Syempre, bakla siya. At naunawaan ko po yung buong nangyari sa buhay niya. May mga panahon ba na umiiyak si Arman sa'yo? Oo, marami pong time na talagang umiyak talaga siya. Namimiss niya yung mga anak niya. Pero alam mo ba ang buong kwento ng buhay nila? Kung ano ang Yung nangyari? kinukwento Nasabi po niya? sa akin, ma'am, na may anak siyang dalawa na nandun na po daw, talagang nilayo na daw ni Cory. So yun ang dahilan kung bakit naawa ka sa kanya at kinupkup mo siya. Hanggang ngayon, Kasi doon pa rin sabi siya po niya sa nakatira. akin, wala siyang tirahan. So hanggang ngayon, doon pa rin nakatira si Oo, dito pa Arman. rin siya nakatira sa akin. Okay. May karelasyon ba si Arman ngayon? Meron po. Ah. Nagiinit na naman ang ulo ni Hans, nagseselos. Siyempre, hindi naman siguro maiwasan sa kapwa bakla, bading na maano sa isang lalaki. Sa Siyempre, palagay mo ba, Army, medyo nakahuli itong paglabas ni Arman na talagang ramdam na niya sa sarili niya na siya ay Becky? Kasi parang ngayon pa lang siya, kumbaga sa bulaklak, ngayon pa lang siya namumukadkad. Pero iba siya pag lumandi, ma'am. Ay! Talagang lalabas niya ang totoong pagkabakla. Iba? Bakit iba? Talagang mas makatiba siya sa higad. Naku po! Bakit ganon, Arman? Pero, ma'am, alam mo, ma'am, Nakakailang boyfriend ka na ba? Isa pa lang. Di nga. isa lang po ang napakilala niya sa akin. Pero diretsahang tanong, Arman, ilan na ang naging boylet natin? Tatlo. Higher! Tatlo. Huling hirit, higher! Honest naman siya, Hans, na tatlo lang talaga. Ikaw? Ay! Hindi, mga kasawsawa natin. Nakabulsun. Wag kang kukubulsunin. Baka mayroong gusto magtanong. Oo, sino? Ay, Mami, yes. Arman, sa ngayon, may nararamdaman ka pa bang pagmamahal sa dati mong asawa? Maganda ang tanong ni ate. Meron pa nga ba, Arman? Meron po. Friends?
O higit pa sa friends? Higit po sa friends po. Higit pa sa friend. So, ibig sabihin, Arman, diretsahang tanong, mahal mo pa si Cory? Opo. Dahil kasi gusto ko kaya ako po pumunta ng Mindanao at Gusto mong makipagbalikan? opo. Kung matatanggap niya ako, ako. Bilang sila is, Oo. babalikan ko siya. Ganun mo siya kamahal. Opo. Pero, Tita Cory, yun ang tanong, matatanggap niyo pa rin po ba si Arman? Ayaw ko na po. Diretsahang tanong, may natitira ka pa bang pagmamahal para sa kanya? Kahit konti? Kahit bilang ama ng mga anak mo? Walang mangyari diyang anuhin lang, suportahan na lang niya yung mga bata. So, sustento lang po talaga ang habol ninyo. Narinig naman natin, attorney, yun lang po ang habol at parang talagang sinasarado na ni Ate Cory ang kanyang puso para kay Arman. When it comes to support, yung support, tandaan po natin, bagaman na walang sinasabi doon kung upon reaching the age of majority ay hindi na natin susuportahan ang ating mga anak. But at the same time, kung of major age ng mga bata, abay dapat pagsikapan o matutunan nilang magtrabaho. Kung nag-aaral, well, talagang kinakailangan. Dahil yung support, sabi nga, kasama doon yung pagbibigay ng edukasyon. Pwede po natin yung hingin kay Arman. Subalit, kaakibat ng obligasyon niya, meron din kayong obligasyon. So, pareho kayong may obligasyon upang suportahan ang inyong mga anak. Balikan lang natin, attorney, yung insidente nung nahuli ni Ate Cory si Arman sa Sagala nga. Patapos noon, nahuli niya may chikinini. At yun na, nagdesisyon siya na umalis at dalhin ang mga bata. Makukonsidera po ba yun na abduction o kidnapping ang ginawa niya? Kukunin kong sitwasyon na yan, merong sigurong karapatan itong si Aling Socorro na nung pagkakataong yon, ang bigyan niya ng importansya ay yung ikagaganda ng buhay ng kanyang mga anak. Sapagkat kung mga nganib, ang mga anak natin, lalo na sa oryentasyon ng mga kasama, abay meron tayong karapatan upang protektahan sila. Ngunit kaakibat din yon, dapat din nating tanggapin dahil legal kayong mag-asawa. Yung kaakibat ding karapatan, yung parental authority ng inyong asawa na si Arman. At ang parental authority na yan, kaakibat doon ay hindi lamang yung support, kundi yung visitorial rights. Hindi po pwedeng ipagkait yon ni Aling Socorro. Yung visitorial rights na nandito karapatan ni Mang Arman. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Siya po ang nagbigay ng puhunan para makapagnegosyo sina Cory at ang utol niyang si Jojo. Ano nga ba ang naging partisipasyon niya sa kwento ng buhay ni Arman at ni Aling Socorro? Narito po si Gimo Garson. Pasok! Diretsahang tanong, Gimo, bakit mo tinulungan si Jojo at si Cory? Ay ano po, ganito po ma'am. Kababata ko siya sa Mindanao. Opo. Humingi siya ng tulong Si sa akin. Jojo. Opo, humingi ng tulong dahil itong Arman na to. Okay, sandali lang po. Sandali. Nakakarapat sabihin sa akin yan. Bukos nga yung kaibigan ko! Sandali lang, Army. Ang buong kwento. Alaman, tingin mo, pagkatutukan nyo, magbabalik po ang kasama nyo lagi tuwing hapon, ang Face to Face. Naiyak tuloy ako. Yung akusasyon sa kanya na sumagala, paulit-ulit eh. Di ba? Paulit-ulit siyang ipinako dahil siya ay nagsagala. Alam mo, bago niya, I'm very sure, bago niya ginawa na mag-makeup, magsuot ng damit ng babae. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You.
nagpakasal pero nauwi pa rin po sa hiwalayan ang kwento ng pag-ibig po ni na Ate Cory at Arman. At dahil nga ito ngang si Arman po ay natuklasan niya at inamin niya sa kanyang sarili na siya ay isang Becky. Kaya naman po si Ate Socorro, pinagpalit naman siya sa isang tomboy na kaibigan po ninyo. Opo, ma'am. Gimo, okay. Opo. 2009 po, lumuwas ako ng Manila. Aha. Ngayon, nag-call po ako sa kaibigan ko na si Jojo. Oh, Humingi ano ng po ang tulong sabi sa niya? akin. Nanggugulo tong wala nga. Gusto mo lang kumalaw sa baba. Kanina, ma'am, hindi talaga ibigin na talaga ni Cory yung mga anak niya, ma'am. So ang sinasabi mo, Army, nasulsulan ni Gimo at ni si Cory. Susulan namin dahil hindi siya nagpalaki sa anak niya. Totoo yun. Siya nagpalaki. Dali lang. Ate Gimo, ang ipinaliliwanag po nila po ang umalis, dinala ang mga bata sa Mindanao. Hinanap ni Arman, hinarang nyo. Alam po natin na mali na nanggulo si Arman, nag-iskandalo siya doon. Pero kaya po siya nagkakaganon dahil ipinararating lang po niya kay Cory at pinararamdam niya yung kanyang karapatan sa kanyang mga anak. Opo. Kasi meron pong kagustuhan si Arman na makita ang mga bata. May kagustuhan siya na tumulong pero ayaw po ninyo. Alam po niya yung bahay ng magulang ko. Isang beses na nakapunta lang, alam mo yun. Huwag alam kasi mo- nangali. Isang beses lang pumunta lang. At pangalawa, hindi na tayo nagkita. Oh, Kapag ayaw ang naman mukha mo. nakita ng mukha ng anak Tama, ko. dalinas kayo si ang Pumunta ka, Nagpadala ka ng mamasahe. Hindi mo sila pumunta. Nagpadala ka ng mamasahe. Sandali. Tama man. Siguro mabuti pa tawagin na po natin ang kaagapay ni Ate Socorro sa kanyang mga anak sa mga taong wala po si Kuya Arman. Hindi raw po siya papayag na makuha sa kanya ang mga bata. Ang kasalukuyan pong kinakasama ni Ate Socorro. Nandito po si Jojo Querol. Pasok! Pakihawakan, please! Sandali lang po, kumalma lang po tayo. Handa sir, Sandali lang! Naunawaan po namin, Jojo, na ikaw ang tumayong ama, ikaw ang sumuporta sa mga bata. Pero hinahanap din po ni Arman ang kanyang mga anak at may karapatan siya sa mga Huli bata. na po ang lahat. Bakit po huli na ang lahat? Dapat sa maliit pa ang bata. Iaalalayan niya para siya magrespeto sa pagkaama. Ama, makilala siya. Pero paano nga po makikita kung tinago po ni Socorro? Ang mga bata na po ang desisyon sa kanya. Kung siya respeto Ano pa po ba? ang pagkakilala sa inyo ng mga bata? Sino po kayo sa buhay nila? Ako po ginikilala ng ante. Ako nabubuhay sa kilala sa maliit pa sila. Auntie ang pakilala Opo, po. ang tawag niya sa akin po. So bakit nung nagpunta po si Arman para bisitahin ang mga bata nung natuntun na kung nasaan si Cory, bakit po hindi nyo pinayagan na makita ang mga bata? Gumagawa na siyang gulo sa akin, ma'am. Sa Oh. bahay ko mismo. O, Paano pong nanggulo doon si Arman? Pag-akyat po niya sa bahay po, wala man lang tao po, wala man lang tao po. Sino ba po nandyan po si ano po? Kanyang bahay to po, direct lang. Mali din naman ang ginawa niya. wala mo lang ang- Trespassing din naman yon, Trespassing. Arman. Hindi po, sabi ko po, hindi po ba si Cory? Sabi niya po, andito si Cory. Yung nandinig niya pangalan ko, kasi hinugod ako na itak. Kilala niya ako. Wala kang tao po. Ay, Ha? Wala siya kang tao sumunod sa po. akin. Siya Bahay sumunod ko sa yan. akin. Sabi mo. Trespassing ka. Sabi mo. Trespassing ka. Maghintay ka kung pagkating ka. Saan maghintay ka ako uwi pa? Okay, Tuloy. sandali lang po. Tuloy. Sabihin mo totoo. Sabihin mo sa kanya. Diretso ka sa pintuan. Pumatok ka. Oh, Pumatok ka sa bahay ko. Pumatok ka. Pumatok ka sa bahay ko. Nandinig ang pangalan ko. Nandinig ang pangalan ko ba? Okay, sandali lang. So, ibig niyo pong sabihin, Gimo at Jojo, dalawang beses ginawa ni Arman yon. Sa bahay mo, Jojo, at sa bahay ni Gimo. Pero diretsahang tanong, Jojo. Kung sakaling balikan ni Arman si Cory,
kaya niyo po bang palayain si Cory? Ay, sila na magdesisyon yan po. Kaya ako tao lang sa kabilang life nila po. Hanggang kailan mo kayang ipaglaban si Cory? Ilabang ko po, hindi kaya niya tatayuan ang iyong pamilya po. Sagutin ko agad ang lahat problema. Kagaya ng pagkas mga bata. Ayan pa sa mga bata. Mismo ang si Michael. Huwag na lang, Bakit mama. po? Ano ba ang alam nilang kwento sa ama nila? Ay, nakita naman talaga ni Michael, mama, ng sagala, ma'am. So, tandang-tanda nung Ang bata. nakitandaan na po. Opo. Nandito mo po, inatag ko sa sarili ko na kasalanan ko sa mga anak ko, di ba o? Ang sa akin mo naman, yung makausap ko mga anak ko. Na makapagpaliwanag. Makapagpaliwanag ako, di ba? Hindi man masama yung intensyon ko eh. Nawaan namin yun. Mga kapatid, sa dami po ng mga naidulog na sa ating problema ng mag-asawa dito po sa Face to Face, ito na po yata ang masasabi nating pinakakakaiba po dahil nagkaroon na nga ng issue tungkol sa sexual orientation ng ating mga bisita. Kaya para po tulungan din si Aling Socorro at si Arman at si Jojo sa kanila pong kasalukuyang sitwasyon, personal po nilang makakausap ang ating trio Tagpayo. Alam niyo na pala all the time na galit na galit sa kanya. Bakit hindi niyo po ginawa ng paraan na ano? Ito nga, kung sakasakali po magkakaayos kayo, paano niyo ipamumukha sa mga bata na kailangan sila mag-usap? Hindi ka ganito na ira lang silakbo ng damdamin galit, di ba? Ang nagtinakan, ng pakumbaba ka dahil ginawa mo yun. Eh, ikaw ang may kagagawan nun, di ba? Pwede naman kayong maging magulang na lahat eh. Oo, kayo lahat. Tulong-tulong. Oo, kung nagkataon, hindi swerte pa ng mga Swerte bata. mga Dami bata, niya maraming magulang. magulang. Bago lang po natin pakinggan ang final message ng ating pong mahal na trio Tagapayo, nakita ko, Arnel, kung gaano ka naapektuhan sa kwento natin ngayong hapong ito dahil talagang naramdaman ko dahil alam ko ang kwento ng buhay mo. Ako nasaktan ako para kay Arman kasi naiyak tuloy ako. Yung akusasyon sa kanya na sumagala, paulit-ulit eh. Di ba? Paulit-ulit siyang ipinako dahil siya ay nagsagala. Alam mo, bago niya, I'm very sure, bago niya ginawa na mag-makeup, magsuot ng damit ng babae, at lumakad sa kalye na makita ng lahat na siya ay isang bakla, napakahirap nung dinaanan niya bago niya binigay sa sarili niya yung kalayaan na yon. At kanina pa ulit-ulit na siya bakla, bakla, bakla. Sumagala yan. Tapos tinapos na ang karapatan niya bilang isang ama. Masakit na masakit para sa akin na tangayin ng anak niya ay nagwawala. Nakita ko yung sarili ko, yung rage. Alam mo, Cory, lahat ng pangit na nakita mo kay Arman, nakakasiguro ko yung mga anak niya, hindi siya tinitingnan ng ganun. Maaring nagkaroon ng sama ng loob sa kanya, pero pagka nakita niya yan, ang tingin pa rin niya dyan, tatay niya. Sana bigyan niyo siya ng pagkakataon. Maraming salamat sa ating kapatid na si Arnel Ignacio. Attorney, nahirapan po ba kayong kumbinsihin si Jojo at si Gimo na meron po talagang karapatan si Kuya Arman sa kanyang mga anak? Ako ay nagpapasalamat siyang sapagkat na naintindihan ni Jojo, naintindihan ni Gimo. Na bagaman sila ay malaki ang naitulong nila sa pagpapalaki marahil at pagsuporta sa anak ni Aling Cory at saka ni Mang Arman. Ngunit natanggap nila na mananatili at nananatiling yung karapatan ng pagiging isang ama ay narito kay Arman. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Hindi pa huhuli ang lahat, Dr. Camille, hindi po ba? Pwede pang ayusin ni Aling Socorro ang imahe ni Arman sa kanyang mga anak. Totoo yun, Chang. Dapat natin kasing isipin na ang pagbabago o yung tinatawag nating change, ang mag-uumpisa po nun, yung tao na saan ba ang pinag-ugatan nito? At ito ay nag-ugat kay Aling Socorro. Alam niyo, Aling Socorro, pwede naman pong baguhin yung imahe ni Arman na kahit sabihin yung Becky, alam niyo, kung titignan niyo lang po, wag niyo pong iisipin yung si Mang Arman lang. Mas lalaki pa po ang ibang mga Becky dahil sila pinaninindigan nila ang pagiging ama sa kanilang mga anak. Si Arman,
nagpapakumbaba at gusto niyang maging ama sa kanyang mga anak. Napakalaking bagay po yun. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Father Sunny, alam naman po natin na isa sa pinakamahalagang utos sa atin ay ang igalang ang ating ama at ang ating ina. At alam din naman po natin na gusto rin naman ni Kuya Arman na talagang makilala at makasama at makahingi nga ng tawad sa kanyang mga anak, hindi po ba? Tama. Iyan ang binigyan ng diin ng ating Panginoon. Isa sa mga 10 utos ng ating Panginoon na igalang ang ating mga magulang. Pero ang galang na sinasabi rito ay nag-uumpisa sa sarili. Kailangan mayroon ka rin paggalang sa sarili mo. Kaya medyo nagkaroon ng problema dito kay Armand sa kadahilanan po na nais niyang maging malaya, hindi sikilin ang kanyang damdamin upang naging malaya siya. Sinasabi po sa ating kasulatan, ang katotohanan po ay magpapalaya sa atin. Ngunit, Armand, itinago mo ang katotohanan ito sa iyong mga anak. Bago pa sana siya pumasok sa ganon, ay dapat kinausap muna ng masinsinan ang kanyang asawa at ang pamilya, ng anak upang maunawaan nila. Thank you very much sa ating pong trio tagapayo. Aling Socorro, hindi po namin inaalis ang katotohanan na kayo po ay nasaktan. Pero pakatandaan po ninyo, Aling Socorro, hindi po obligasyon ng mga bata na pagbayaran din ang mga naging pagkakamali ng kanyang mga magulang. Arman, meron ka bang gusto pang sabihin kay Cory? Cory, sana mapatawad mo ako sa yung mga ginawa ko sa iyo, mga pagkukulang ko, mga hindi ko nagpanambil ng asawa para sa iyo. Pasakan na naman yung pakilala mo kong ama sa mga bata. Dahil yun ang kailangan ko. Yun lang. Ate Cory? Pinapatawad na kita. Siguro din para mas makita nila, Jo, na talagang may maganda kang hangarin sa mga bata. Humingi ka na ng dispensa sa nangyaring yon. Hindi ako dyan dispensa sa yung Jo. Yun lang naman ang hinihiling ko eh. Makausap ko mga anak ko, makahingi akong tawad, wala na. Kahit pa paano, kung anong makakaya ko bigay sa anak ko sustento, bibigay ko. Gawa namin ng paraan yon, kung baka masulatan. Bago kung malaman mo, makarating sa'yo ang balita tungkol sa mga anak mo. So ang dalangin namin at ang hangad namin ay mapaliwanag ninyo ng maayos, Aling Cory, maliwanagan ang mga bata. At sabi nga ni Father, mas magiging masaya ang mga bata na iisipin niyang ang daming nagmamahal sa kanya. May 2 auntie, at may 2 uncle, na nagmamahal at isang ama pala. Hindi ba? So, Ate Cory, balitaan niyo po kami kapag nakausap niyo na ang mga bata. At sana nga po, kahit paano, natulungan po namin kayong maibsan, Kuya Arman, ang sakit ng inyong mga damdamin at mga naging sama ng loob. Maraming salamat sa pagbahagi ng kwento ng buhay ninyo. Aminan na po tayo mga kapatid, anong aral na naman po ba ang ating natutunan sa ating pong issue ngayon? Sa bawat relasyon, lalo na sa mag-asawa, talagang napaka-importante po ng pagsasabi ng totoo. Dahil kahit anong tago ang gawin mo sa iyong sikreto, kusang aalingasaw ang amoy nito at darating ang panahong lalabas at lalabas ang totoo. Para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, the truth will set us free. Happy birthday nga po pala sa aming driver na si Andre Paduit at salamat sa inyong lahat mga kapatid sa pagsama nyo na naman sa amin ng 1 oras
Salamat din siyempre sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, sa'yo B1 at B2, napagod ba you? Sa ating Sausawero at Sausawera, at siyempre sa ating pong trio, Tagapayo. Sa ating espesyal na bisita, ang aking kaibigan na si Arnelli Ignacio. At sa mga bisita rin po natin na nagbahagi ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating pong programa para ibahagi naman ang tunay na kwento ng kanilang buhay. Thank you very much din po sa ating mga online Sausawero worldwide. Maraming salamat po. Sana patuloy pa rin po ang pagsuporta nyo sa aming programa. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitan, ang inyong siyang-ani na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Martes, ama sinasaktan ang anak niya. Sinasaktan ko po, yung palo lang po, pagdisiplina. Hindi pagdidisiplina sa bata ang hampasin mo at sampalin mo sa tuwing ikaw ay galing sa sugalan. Ang batugan, nagdadahilan pa. Iba yung sa pang-inom, iba yung para sa pamilya. Uy! Wala kang karapatang magbisyo. Ang kinakasama, bugbog din sa pagmamahal niya. Sinasabunutan, sinusuntok. Yun na